Mag-aalas 5 na nga ng umaga nung nakalabas kami ng airport. At dumiretso lang kami sa bahay ng tita ng asawa ko para magpalipas ng oras. At pagkatapos nga namin mag-almusal, papunta naman kami ngayon dun sa Airbnb na rerentahan namin. Medyo may kalayuan yung biyahe from Makati papunta sa Maynila. At ito na nga, nakarating na kami sa Airbnb namin. Medyo maliit lang pero kompleto naman yung kailangan namin. Meron na din siyang mini fridge kung saan makakapaglagay kami ng pagkain at inumin. At meron ding lababo kung saan pwede kami makapaghugas. At may cabinet din sa ilalim ng lababo kung saan pwede kami maglagay ng mga kung ano-anong gamit. At meron na ding mga pinggan na pwedeng gamitin sa pagkain. At meron ding TV. Meron ding wifi at aircon. Pagkatapos nga namin mailapag yung mga gamit namin, dumiretso naman kami dito sa SM para mag-grocery ng mga pagkain na pwede namin ilagay sa rep. Isipan nga namin bumili na din ng electric fan dahil sa sobrang init hindi kinakaya ng aircon. At heto nga, tagahanap kami ng pinakamura lang. Itong design nga yung pinakamura, pinatry namin kay kuya kung malakas ba. Medyo malakas naman kaya nagpakuha na kami ng bagong stock. Binigyan nga lang kami netong infusli para pick upin dun sa customer service. Pero bago yon, mag-grocery muna kami ng mga pagkain. At kukuha na rin kami dito ng inumin. Medyo mahirap uminom kung saan-saan ngayon. Pa kasi talaga yung tubig dito sa Pilipinas. Heto namang asawa ko, puro soft drinks naman yung pinagkukuha. Pag-iikot nga namin dito sa grocery, nakakagulat na rin yung mga presyo talaga. Mas kapantay na rin ang presyo sa Canada pag kinonvert mo. Medyo nahirapan nga akong hanapin yung section ng mga shampoo. Etong Sunsilk yung kinuha ko kasi ito yung dati kong gamit dito sa Pilipinas. At syempre, pinartneran ko na din ng Cream Silk. At syempre, pabango na rin. Kumuha na nga rin ako nitong Efficacin Oil kasi siguradong sasakit ang likod ko. Mga lakad na gagawin namin dito. Tuwang-tuwa ako nung nakita ko tong gardenia. Sobrang namiss ko yung lasa nito. At kumuha na rin ako nitong Lysol. Alam nyo na kung para saan to ha. Pagkatapos nga namin makuha lahat ng mga gagamitin namin, dumiretso na din kami sa cashier para magbayad. Nakita ko nga yung presyo sa monitor, napapikit na lang talaga ako sa babayaran ko. After magbayad sa cashier, kinuha na rin namin tong electric fan na napili namin. After nga namin mag-grocery, hahanap naman kami ng makakainan. Buti na lang malapit lang dito yung food court. Diyan nahirapan lang kami maghanap ng upuan dahil sobrang daming taong kumakain. Ano nakakita kami na available seat, inupuan ko na kaagad para ma-reserve sa amin. Tapos yung asawa ko na lang yung nag-order ng pagkain. At ito nga yung in-order ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero masarap naman siya. At syempre hindi mawawala ang extra rice. At ito naman yung in-order niya para sa akin. Para lang siyang fried chicken na may gravy. After namin kumain, tumaan naman kami dito para bumili ng Dunkin Donut. Nakakamiss lang din kasi yung lasa ng Dunkin Donut dahil wala namang ganito sa Canada. At syempre after namin makapamili at mag-dinner, kailangan na namin umuwi dahil paggabi na rin. Yun nga lang, hindi namin alam kung paano namin ito bibit-bitin. Pagka-uwi nga namin dito sa Airbnb, inayos na namin itong mga pinamili namin. At habang inaayos ko nga itong mga pinamili, yung asawa ko naman ina-assemble yung electric fan. Naku, pasyensya na sa macho kong asawa ha. Nung mailagay ko na nga tong shampoo at conditioner dito sa CR, ayaw naman mag-flush ng toilet. Kaya chinek namin ng asawa ko kung ano naging problema. Naputol pala yung pinakatali na nagdudugtong sa flash. Kaya eto, ako na lang yung nagtsagang mag-ayos. At medyo ginabi na nga ako sa pag-unpack ng mga pasalubong. Kaya naisip kong bukas na lang ipagpatuloy ito. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. Bye!